sasabihin kayo ang totoo. Tapos sasabihin, pag hindi nagbigay ng 10%, mamalasin. Paano mamalasin? Eh, hindi ka nangaariing ganap ng kautusan na yun eh. Dahil nag-iba na ang pare, nag-iba na rin ang kautusan. 7:12 ng Hebreo, sapagkat ng palitan ng pagkasiserdote ay kinakailangan rin palitan ng kautusan. At yung mga siserdote at pare, yun yung mga saserdote at levita na nagpapabigay o nanghihingi ng ikapo sa lumang tipan. At inutos lang yon sa Israel, hindi sa Pilipinas. Ang kakapal lang mga mukha ng mga pastor na itong manghingi ng ikapo. Tanong, utos ba sa inyo magpaikapo? O kayo ba yung binigyan ng authority para mag-ikapo? 4-4 ng Malakyas. Alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Utos yun sa buong Israel. Ano halimbawa? Yung nasa 3 ng Malakyas na kumuha kayo ng ika-10 bahagi. Ngayon, utos pa ba? Hindi na nga eh. Dahil sabi mismo sa 7:12 ng Hebreo, ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Eh ngayon, ikapu pa rin ba? 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Puso mo na magpapasya. Hindi yung, mga kapatid, sama-sama tayong mag-offering sa ating Jesus Christ dahil tinanggap na natin siya, John 3:16. Ayan ba paniniwalaan natin yung mga sulpot na yun na nananakot? Hindi. Hindi. Bakit? Dahil yung 9:7 ng 2 Korinto, yun ang utos sa atin sa panahong Kristiyano na nisulat ni Pablo. At lahat ng sulat ni Pablo, 14:37 ng 1 Korinto, basahin natin. Ang sabi, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyong isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng isinusulat ni Pablo, utos ng Panginoon. At hindi lang yon, yung karunungan niya, yung knowledge niya, galing sa Panginoon yon. 1:12 ng Galacia, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Aba, hindi pala tinanggap ni Apostolo Pablo yung karunungan niya sa tao, ni itinuro man sa kanya. Eh sino? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Alin? Yung karunungan niya, yung isinusulat niya, napawang utos ng Panginoon. At isa doon, yung nasa 9:7 ng 2 Korinto. Kaya hindi na utos ang ikapu sa panahong Kristiyano. Ano ba kayo mga pastor? Mga pastor ng born again, bakalares. Bakalares. R.A. Fuentes. Ikapu pa rin ba? Nako. Kuwang-kuwa niya ang pamamaraan ni Soriano sa pagsasalita dahil ang taong ito ay dating membro ni Soriano. Sa daming sinasabi, napakaraming mali. Sa daming binanggit na talata, out of context lahat. Kaya sasagutin natin sa video na ito ang kanyang mga sinasabi. Kaya wag po kayong magpapauto sa kanyang mga pagdampot na mga talatang out of context. Una, sa Hebrews chapter 7 verse 12, nagkaroon ng pagbabago pagdating sa priesthood. Dahil ang priesthood noon ay manggagaling lamang sa lahi ni Levita. Pero pinilitan ito ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang priesthood hindi na manggagaling sa Levita, kundi si Kristo na ang ating priesthood ngayon. Kaya nagkaroon ng pagbabagong kautusan pagdating sa priesthood na galing kay Levita, naging galing kay Juda sapagkat si Kristo ay galing sa lahi ni Juda. Yun ang sinabing pagbabago ng kautusan. Pero walang sinabi sa talatang ito at sa chapter dito na itinigil ang pagbibigay at ang pag-uutos na ibigay ang ikapo para sa Diyos. Pangalawa, hindi nanghihingi at nagpapabigay ng ikapo ang mga Levita, kundi sila ay tumatanggap ng ikapo at mga handog sapagkat yun ang utos ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo upang ang mga Levita or mga priest ang mamamahala pagdating sa altar at sa templo. Pangatlo, inutos ng Diyos sa Israel ang pagbibigay ng ikapo sa mga Hudyo at ang tatanggap ay ang mga Levita dahil ang Israel ay ang kanyang piniling bayan. Alangan naman na sa kabilang bansa siya hihingi ng ikapo, hindi naman niya yon bayan at ang mga tao doon ay hindi sumasamba sa kanya. At alangan namang sa Pilipinas niya ay utos ang pag-iikapo, kailan lang naging estado itong Pilipinas.
Pang-apat, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sa New Testament lang ba at sa mga sulat ni Pablo ipinag-utos ng Diyos na magbigay pa siya ng puso? Kaya ang konklusyon nila wala nang ikapo sa ating panahon ngayon? Mali, dahil kung ganun ang kailang logic, ibig sabihin, wala na ring ikapo sa Old Testament dahil ang pagbibigay ng pasya ng puso ay inutos na ng Diyos sa lumang tipan. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat lahat ng ito ay nanggaling sa iyo at ibinabalik lang namin. Kahit sa Old Testament pala, ipinag-utos na ng Diyos ang pagbibigay pasya ng puso. Hindi lamang sa panahon nating mga Kristiyano. Kaya mali po ang sinabi ng taong ito. Number 5, walang duda na ang lahat ng sulat at karunungan ni Apostol Pablo ay galing sa Diyos at revelasyon mula sa Diyos. Pero tiyak ang mga sinasabi ng taong ito ay hindi nanggagaling sa Diyos dahil out of context lahat ang pagkaunawa sa mga talatang kanyang sinasabi. Halatang nagmamarunong lang ang taong ito. At kung makapaghamon ng debate, akala mo kung sino. Tandaan, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. At ang lahat ng bagay na meron ka, ikapu lang ang hinihingi niya. Ang ikapu ay para sa Diyos. At ito ay ibinabalik lamang natin sa Kanya. Ewan ko sa mga taong ito, hindi na nga ibinabalik ang para sa Diyos, galit pa sa mga nagbibigay ng ikapo. Ulitin ko, ang ikapo ay pagbabalik kung ano yung para sa Diyos. At ito ay uri ng pagbibigay pasya na ating puso. Ang pagbibigay ba para sa Diyos at pagbabalik para sa Diyos ay isang kamalian? Nako,